Bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa Setyembre, marami nang nag-apply sa Criminal Court Registry para kilalanin na biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Mahigit 300 na ang nag-apply sa International Criminal Court Registry para kilalanin na biktima sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na basihan sa hinaharap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Kasama kasi sa proseso ng pagdinig ang pakikibahagi ng mga biktima. Ayon pa sa registry, nakikipag-ugnayan na ang Victims Participation and Reparations Section para ipaalam at tulungan ang mga biktima, lalo na yung mga dati nang nakibahagi sa mga court proceeding. Kahit sa September 23 pa ang schedule ng Confirmation of Charges hearing ni FBRRD. Panawagan ng Rise Up for Life and for Rights, isang alyansa para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng Duterte administration, umpisahan na ang trial. Matapos mag-file ang defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na i-renew ang request for interim release ng dating presidente noong Lunes. Ang 8-page copy ng dokumento na isinapubliko ng ICC ay heavily redacted o matinding binura o tinakpan ng impormasyon sa dokumento. Kabilang dito ang bansa na minumungkahi nilang pagdalhan kay Duterte. Ang tanging makikita lang ay ang continuous willingness nito to cooperate sa korte kung maaaprubahan ang request. At anumang objections ng prosecution sa redacted receiving country ay either negligible o negotiable lang. Siyempre, galit. Kasi po, nung pinatayan niya kami ng mahal sa buhay at nagmamakaawa yung mga ibang namatay, ay hindi niya binigyan ng pagkakataong mabuhay. Tapos humihiling siya ng pansamantalang paglaya habang hinihintay siyang litisin. Tingin ng legal counsel ng mga biktima, delaying tactic na naman ito ng Duterte camp. Nakahanda na rin kasi sila sa pagdinig. Tiwala rin sila na handa na rin ang prosecution. Kwento pa nila, August 3 nagsimula ang submission of application ng mga participating victims. Maaaring matapos ng ICC ang pagproseso sa mga ito sa loob ng 2 linggo o 1 buwan. Isa ang 15-year-old na anak ni Emily sa mga naging biktima ng EJK. Aniya, hindi siya natatakot na humarap at ipaglaban ang hustisya para sa kanyang anak. Sana maging kasama na rin namin sila sa aming panawagan para sa hustisya sa mga mahal namin sa buhay. Kahit pa paano si Duterte, maayos ang higaan. Ang mga mahal namin sa buhay, nabubulok na sa sementeryo. Hindi na namin makakausap kahit kailan. Kaya sana maintindihan nila kung ano yung nararamdaman namin na mawala ng mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng termino ni Duterte, tinatayang 30,000 ang namatay sa ilalim ng war on drugs ayon sa human rights groups. Kasama na umano dito ang vigilante-style killings. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.